So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito yung sinasabi ko nga po sa inyo. So, ngayon po is naka-freeze po lahat ng mga asset ni Kibuloy. Di ba? Naka-freeze lahat. So, ito po ay sa pamamagitan nga po ng money laundering, ng AMLAC. Okay. So, actually, ang meron lang tayo dito is, ano lang, what you call this? Article lang, no? Pero basahin na rin po natin, no? Sabi dito, di ba? Okay. Apollo Kibuloy's financial empire under siege. Korte pala, no? Court of Appeals, no? Court freezes asset of Son of God, KOJC, SMNI, and 9 cohorts. Oh, yan. Dapat kasi mga kababayan, ginawa na to dati pa. Alam nyo kasi mga ka-Streetwise, no? Ito yung napag-usapan namin kahapon eh. Nung makakasama kami ng mga ibang mga vlogger. 'Di ba? Dapat alam po natin at naka-public dapat kung gaano kalaki yung yinaman ni Kibuloy nung si Duterte po yung naging presidente. Importante yun mga kababayan. Kasi ang problema kasi dito mga streetwise, no? Ang KOJC po kasi religion. Kahit sabihin na nga po natin na kulto yan, religion pa rin po yan, technically. Religion pa rin yan. O, di ba? Kahit yung paniniwala nila, kulto, religion pa rin po yan. So, ngayon, kapag religion po kasi yan, hindi po taxable. So, andali pong magpasok ng pera dyan para po linisin, para mag-money laundering. For example, nagnakaw ka. O nagnakaw ka ng billion of pesos. So, syempre, alam ka naman itago mo sa bangko yan, edi nahuli ka. Tatanungin ka ng AMLAC, saan galing yung pera mo? So, ngayon, kung merong 1 billion pesos at wala kang pwedeng ibang pagtaguan, ipasok mo kay Kibuloy. Kasi, hindi naman taxable ang religion. So doon po, lilinisin po yung pera. At pwedeng i-invest ni Kibuloy sa ibang mga negosyo tulad ng stadium, coliseum, at saka paggawaan po ng Palmolive. Pwede yon. So kaya ngayon mga kababayan, medyo nakikita po ngayon natin na, di ba, na ang nagpasarado po ng mga, ang nagpa-freeze po ng mga asset po ni Kibuloy ay AMLAC. So ibig sabihin nun mga kababayan, suspected na money launderer yung KOJC. Gets ba? Gets nyo, di ba? Okay. So ito, no, sabi pa dito. Okay. So Court of Appeals pala, no? The Court of Appeals has granted the freeze order sought by the Anti-Money Laundering Council on Duterte crony and fugitive Pastor Apollo Kibuloy, his 9 associates, and his church and media organizations. Diyos ko, pati pala SMNI. Oy! Pati pala SMNI kasama. So, paano na yung bayad nyo kay Banat Bay? Paano na yung mga talent fee ninyo sa mga banateros? Kay Bobos Travelers? O, kay Pambansang Langaw? O, kay ano? Kay Jay Guevara na child molester di umano. O paano na? 'Di ba kasi ito ngayong freeze na po yung ngayong freeze na po itong mga asset nga po ng KOJC pati SMNI. So, ngayon hindi na po ako magtataka kung aalis na rin po yung Banateros doon. Ngayon, pag ang Banateros po ay umalis po sa SMNI, ibig sabihin nun, confirm, bayaran. Di ba? O, continue natin. Sabi pa dito. August 7, kahapon lang pala, no? The August 7 order issued by Court of Appeals Associate Justice Gabriel T. Rebeñol and concurred by Associate Justice Ramon M. Bato Jr. and Mary Charlene Hernandez, di ba? To prevent the possibility of the funds in the subject bank accounts and properties from being withdrawn, kasi nga we withdraw, di ba? Removed, transferred, concealed, or placed beyond the reach of law enforcement, this court finds appropriate and judicious to issue a 20-day freeze order
as requested by the petitioner AMLAC. Bakit 20 days lang? Dapat gawin nyo ng habang buhay. Dapat habang buhay na. 20 days lang eh. Kasi mga kababayan, kung 20 days lang yan mga kababayan, makapaghintay yung mga banateros sa paycheck nila. Kasi 'di ba, kunwari ako, banateros ako, 'di ba? Kunwari ako si ako si KPL, 'di ba? Okay? KPL, hello KPL. Tanga-tanga ko. Muslim ako, nagbebenta akong baboy. Hello KPL. Oh, kunwari si KPL ako, 'di ba? Okay? Oh. Sabihin lang ng SMNI. KPL. Oh, total tanga ka naman, madali kang utuin. Yung bayad namin sa iyo, pwedeng next month na lang kasi merong 20 days freeze yung bangko, yung AMLAC. Si KPL tanga-tanga din yan. Okay. Okay? 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 So, madali lang makapaghintay tayo doon. Pero ang point mga kababayan, bakit 20 days lang? Well, ito pero to be fair. 20 days, so malamang merong follow-up ito. 'Di ba? Malamang merong follow-up ito. Kasi ako naniniwala ako na hindi lang matatapos yan sa 20 days. So, 20 days, pag-aaralan pa ng AMLAC yan, kung ano pa yung posibleng illegal na posibleng pinagmulan ng pera. So, pag-aaralan pa yan. Di ba? So, pero, di ba? So, kailangan mag-double time ng AMLAC dito kasi 20 days lang. Di ba? At saka ang alam ko rin talaga dito, 20 days, parang lumalabas dito parang parang preliminary. So, pag sa 20 days po na yan, kapag walang nakita yung AMLAC na para i-continue yung freeze, di ba? So, continue sila, 20 days, okay na. Pwede na withdrawin ulit, pwede na ulit buksan yung mga pera, yung mga bank accounts. Pero pag nakita po ng AMLAC na, teka lang itong mga pera na to, mukhang galing ito kay Duterte, freeze ito. Freeze ito. Nagets nyo mga kababayan, di ba? Kasi yung 20 days po na yan, ayan po ang tatrabahuin po ng AMLAC para malaman kung saan talaga galing yung pera. Kung ang mga pera po na yan ay galing po sa money laundering, freeze po ito habang buhay. Di ba? Pwede itong ipamigay sa mga Palmolive girls para na magbago na yung buhay nila. Di ba? Malamang mga multi-billion of pesos ito, di ba? So, ibigay nila sa mga Palmolive girls para magbago yung buhay nila. Di ba? Sabi dito, no? Continue natin. Sabi pa dito. Okay, Kibuloy's asset, 10 bank accounts with BDO, Union Bank, Metropolitan Bank, and Trust Company. 7 properties in Davao City, Davao del Norte, Rojas City, 5 vehicles including Toyota Land Cruiser and Cessna 150F. So, kasama dito yung 10 bangko ni Kibuloy. At bukod nga po kay Kibuloy, meron pa. Ito, sabi pa dito, no? Okay. Mega Church, the Kingdom of Jesus Christ, the name of above name, 47, may 47 pa, no? So, yung KOJC na bangko, merong 47 na bank account. Tapos, 16 properties across several cities and 16 vehicle. Yaman, no? Yaman. Tapos, meron pa. Major subsidiaries of KOJC Children Joy Foundation, pati foundation, dinamay na rin, no? 23 bank accounts, 1 property for vehicles, and SMNI Sunshine Media Network franchise owners Warasag Corporation, 17 bank accounts, 5 properties including a building along EDSA. So, ibig sabihin mga kababayan, sarado nga. Oo, kasi kung tawag dito, kung isi-seize pala pati yung building ng SMNI sa EDSA, so saan sila magsushooting? Di ba? So kasama nga SMNI. Okay. So ito po yung mga member po ng kulto. Di ba?
Baka sabihin niyo na naman, naninira ako, kulto, kulto, kulto. Well, opinion po natin yun na kulto sila. Ha? Well, kung paniniwala nila na sila po ay religion, well, para sa akin po, kulto sila. Kasi po, kung makikita po natin, no, kung ano po yung religion po ni Kibuloy is nakafocus po sa tao. Kasi ang alam ko pong religion, dapat po nakafocus po yung pananampalataya sa Diyos. Kunwari, kung kayo ay Muslim, syempre si Allah. Diba? Kunwari, kung Kristiyano, dapat yung Diyos ng mga ng Kristiyano. Si Kristo or kaya si Yahweh. Ayun yun eh, Yahweh, di ba? Pero kasi ang problema kasi sa religion ni Kibuloy, di ba? Ang dinadasalan po nila si Kibuloy. So kulto nga. Di ba? Kasi sabi ni Kibuloy, mga kababayan, di ba? Lahat ng mga dasal ninyo, hindi yan tatanggapin ng aking Ama sa langit kung hindi dadaan sa akin. So dapat lahat ng dasal ninyo, kung kayo po ay miyembro ng KOJC, dadaan kay Kibuloy. So ibig sabihin nun, kulto nga. O opinion po natin yon na kulto sila kasi ayun na paniniwala nila. Kasi kapag tao po yung sinasamba, kulto po tawag doon. Kasi meron nag-PM sa akin eh, na miyembro ni Kibuloy. Miyembro daw po siya ni Kibuloy. Ano bang pangalan nun? Babae, parang Palmolive Girls eh. Na yung pagbabanggit ko raw po ng kulto ay defamatory. Especially na meron daw po silang religion na ito daw po ay sakop ng ating konstitusyon na meron daw po tayong freedom of religion. Hindi nga meron talaga, may nag-PM sa akin na gano'n. Sa constitution daw po is pinoprotektahan daw po yung religion nila kasi nga meron tayong freedom of religion. Eh sabi ko naman, opinion ko yun na kulto kayo. Kasi ang dinadasalan ninyo tao, hindi yung Diyos. Oh. 'Di ba? Oh. Huwag niyo pong siraan ang pastor namin, sir. Hindi Hindi ko naman sinisiraan yung pastor ninyo eh. 'Di ba? O ito, paninira ba to? Ito ulitin ko lang ha. Paninira ba to? 'Di ba naniniwala yung mga KOJC member na nung pinanganak si Kibuloy, 'di ba? Nung pinanganak si Kibuloy, yung gabi naging umaga. Paniniwala niyo yun, 'di ba? Aral niyo yun, 'di ba? Saan ka nakakita ng ganon? Pinanganak yung tao, yung gabi naging umaga. Kailan nangyari yon? Dapat meron pong record ng pag-asa na nangyari po yung abnormalities na yon. Isipin mo, di ba, pinanganak si Kibuloy, lumabas yung ulo sa puwerta ng nanay niya, yung gabi naging umaga, tapos walang report yung pag-asa na nangyari yon. Hindi kulto nga. Bukod doon mga kababayan, nung pinanganak si Kibuloy, lumabas na si Kibuloy, lumabas na. Di ba? Merong ulap na dumating. Sa loob mismo ng kwarto kung saan pinanganak si Kibuloy, merong ulap na dumating. Tapos nakasakay po doon yung Diyos. Andun daw po yung Diyos sa taas ng ulap. Tapos sabi ng Diyos, di ba? Sabi ng Diyos, yan, anak ko yan. Sabi niya gano'n. Pakisagot niya, sabi mo nagbablog ako. Si Papa. Hindi nga. Aral nila yun eh. So ayun ba, hindi ba kulto yun? Di ba pinanganak si Kibuloy tapos dumating yung ulap, nakasakay yung Diyos, tapos sabi ng Diyos, anak ko yan! Di kulto. O tapos mga kababayan, habang umiiri yung nanay ni Kibuloy, merong agila sa labas na nagbabantay. Malaking agila daw po yun, sinlaki daw po ng tao. O ayun ba, hindi ba kulto yun? Ha? Dito. O di ba? Sabihin niyo nga sa akin, ayun ba paninira ba yun? Hindi paninira yun. Paniniwala niyo yun. Kaya tigil-tigilan niyo nga sa bullshit ninyong kayong KOJC kayo na, oy Takero, kung sino ka mang nobody ka, yung ginagawa mo, defamation yun. Gago ba kayo? Paniniwala niyo yun eh. Tapos ngayon, tinatanggi ninyo. Hindi nga mga kababayan, medyo nabobobohan lang po ako ng konti, no?
Saka nakakita nun, no, pinanganak, dumating yung Diyos, anak ko yan! Tapos natakutin ako ng mga miyembro ng KOJC. Bakit mo sinisiraan yung mga, bakit mo sinisiraan si pastor? Bakit mo sinisiraan si pastor? Hindi mo ba alam na kami ay protektado ng konstitusyon, kami ay religion. O para sa inyo religion kayo, respeto ko 'yon. Pero ipaniniwala ninyo hindi pang religion, pang kulto. Titigilan niyo nga ako, titigilan niyo nga ako, titigilan niyo nga ako mga KOJC kayo, puro kayo katangahan. Kaya di umaasenso ang Pilipinas dahil sa inyo eh. Oh. So ito continue natin So ito yung mga pangalan po ng mga bank accounts. O di ba po may mga Canada pala dito, Pauline Chavez Canada, Ingrid Chavez Canada, di ba? O. Tapos ito pa. Man pa yun dito. O, the accounts of Kibuloy and his gang are in BDO, tapos Metropolitan Bank, tapos Trust Company. So ito rin, no? Madami, mayroon pang Maybank. So lahat po ito mga kababayan is naka-freeze na ngayon. Di ba? So continue lang natin, sabi pa dito, money was smuggled into the Philippines by KOJC workers and deposited into KOJC accounts. They were also forced to hide KOJC as the true beneficiaries of these solicitations. O, di ba? The Court of Appeals pointed out that the monthly income of KOJC top administrators does not match their financial profiles. Oh, yun. Ito pala yung dahilan kung bakit sila pinasarado. So yung, di ba? Pointed out that the monthly income, no? Oh, so yung, di ba, hindi po nag-match. Hindi nag-match pala yung kinikita ng religion ni Kibuloy dun po sa mga laman po ng bank accounts, hindi po nag-match. Walang yan na yan, no? Ganito yun. For example, ito example lang yung kita po ng Kibuloy, kasama na dyan yung mga abuloy sa ibang bansa, sabihin na nga po natin na, kunwari 1 billion. Yun naman pala, yung laman pala ng mga bank accounts po ni Kibuloy is mga nasa 3 billion. Di ba? Oh, sabi ni Carclea, Takero, I love Tatay Digong. Gumaganti lang yan si Maestro Paul, Ma'am Carclea, no? Di ba nag-gets niyo mga kababayan? Dapat po, kasama yung abuloy, kasama yung kita ng mga negosyo ni Kibuloy, dapat po, base po sa AMLAC, at least, for example lang 1 billion. Pero ang nakita sa mga bangko, 3 billion. For example lang. So ngayon mga kababayan, saan nanggaling, di ba, yung ibang pera ni Kibuloy na hindi nag-match doon sa mga kita nila? So doon na po papasok si Duterte, mga kababayan. Doon na po papasok si Duterte. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina mga streetwise, di ba? Ito pakita ko sa inyo, no? Hanggang ngayon kasi mga kababayan, hindi pa rin po nilalabas ni Duterte yung salin niya. Ayan, no? O salin ni Digong. Saan ba 'yon? O salin ni Digong, Duterte wealth remains secret until the end of his term. So 2022 po, may salin si Digong, hindi pa rin nilalabas hanggang ngayon. So saan napunta yung pera ni Digong? Saan niya tinago? Di ba? Hindi po kasi pwedeng itago ni Digong yung pera niya sa bangko. Especially na presidente siya. Kasi alam po ng AMLAC kung magkano po yung kayang kitain ng presidente sa loob ng 6 na taon. Ngayon, kung si Digong po ay papasok niya po yung pera niya sa bangko, makikita po ng AMLAC yan. Sabi ni Daddy Rick, oy, paano niya si Daddy Rick i-subscribe niyo yan kasama po natin yan si Daddy Rick, no, sa pakikipaglaban natin sa pro-government, no? Di ba mga kababayan, di ba? So ngayon, maano naman si Digong may utak naman yan psychopath lang pero may utak yan. So hindi naman pwedeng ipasok ni Digong yung mga pera na yan, yung salin niya sa bangko kasi nga po, ma-AMLAC siya. So ngayon, saan pwedeng itago ni Digong yung mga pera niya? Siyempre, doon po sa isang organisasyon na hindi
na hindi dinideclare yung tax tsaka yung asset. So, dun nga po yan sa religion ni Kibuloy. So, kaya naman pala mga kababayan, kaya naman pala na, ito Duterte to protect Kibuloy kingdom assets. Oh. Ano? Nung si Kibuloy po ay nagtago, si Duterte po yung ginawa na administrator ni Kibuloy sa mga properties niya. Galing! Woo! 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 Magnanakaw, wag matakot. Psychopath si Digong Tanginumum. Di ba? Walang yan to, no? Psychopath na magnanakaw pa. Oh, ano ba ibig sabihin ng psychopath, di ba? Yung psychopath mga kababayan, sila yung mga taong walang pakiramdam sa pakiramdam ninyo. Wala silang pakialam sa feelings ninyo. Di ba? Parang ganyan. Ito nga, parang ito nakikita ngayon natin. Di ba? Oh. Asus ko. Yan. At least, ngayon, alam na natin, yung 20 days mga kababayan na pag-freeze po sa asset ni Kibuloy, wag po kayong mag-alala, wag po kayong mag-alala doon. Kasi preliminary lang po 'yan. Oo. So kapag nakita po ng AMLAC na talagang sabit po talaga yung mga asset ni Kibuloy na 'yan, so yung 20 days po na 'yan, mako-continue po 'yan. Parang nangyari sa SMNI. Nagsimula sa 30 days suspension po yung SMNI, di ba? Yung franchise ng SMNI. Nagsimula sa 30 days suspension, tapos ngayon ang ending pala revocation. So wag po tayong mag-alala diyan po sa 20 days na 'yan, no, di ba? So OTAP, dried mangoes, bukayo, makapuno, kayo diyan, gasolina, private jet ni Pastor, di ba? Itong si Daddy Rick nangaasar pa eh. Di ba? Fake news yan mga kababayan. No? Sino fake news ako? Nagbabasa ako ng article, fake news ako. Di ba? Kung ako yan, ha? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. Diyos ko, medyo na ano tayo, no? So maraming salamat po sa inyo lahat. So dyan po sa 1,200 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like. Paliktan na po ng video po na to. Dyan po sa Team Replay. Ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa pag-freeze nga po sa mga asset nga po ni Kibuloy. So kayo ba, naniniwala ba kayo na drama lang ito? Or posibleng magpatuloy ito, no? So yan po, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa Team Replays at sana po mamaya. So thank you po, no? Maraming salamat. Thank you po, maraming salamat.